Isang dalagang babae na nagngangalang Athena ang kasalukuyang nakaupo sa isang upuan habang kinakabahang humihigop ng kanyang malamig na inumin. Katatapos lang niya ng isang interview para sa isang sikat at malaking kumpanya at kahit tapos na ang interview ay nanginginig pa rin siya. Ito ay dahil sa sinabihan siya ng tagapanayam na pagkatapos ma-interview ang lahat ng mga aplikante, lahat sila ay titipunin sa isang silid at sabay-sabay silang kakausapin ang may-ari ng kumpanya. Isang empleyado lang ang kailangan namin, kaya gustong piliin ng may-ari kung sinong aplikante ang pinakamagaling. Sabi ng nag-interview sa kanya. Miss Athena, pwede ka nang pumunta sa meeting room. Sabi ng isang secretary sa kanya at halos mapatalon siya dahil sa kaba. Talaga ba? Sige, salamat. Kinakabahan niyang sabi habang tumayo at nagsimulang magtungo sa direksyon ng meeting room. Pagbukas ni Athena ng pinto, nagulat siya nang makita ang isang mahabang hallway. Halos walang laman ang hallway maliban sa mga painting sa dingding at mga halaman sa gilid. Ang creepy naman dito. Pulong niya sa sarili. Pero gayunpaman ay nagsimula na siyang maglakad patungo sa pintuan sa dulo ng hallway. Ngunit habang naglalakad siya, bigla niyang napansin ang isang bagay sa isang tabi ng isang halaman. Ano yan? Sabi ni Athena sa sarili habang naglalakad papunta dito. Nagulat siya nang may nakita siyang wallet at kaagad niya itong kinuha ni Athena. Kanino kaya ito? Tanong ni Athena sa sarili. Dapat ibigay ko to sa isang trabahador dito. Baka pagmamayari ito ng isa sa mga empleyado dito. Sabi niya habang tumalikod para bumalik sa pinangganigan niya. Hindi man lamang niya ito pinuksan. Excuse me. Sabi ni Athena sa lalaki na nakita niyang nakatayo sa gilid at nakatingin sa papel na hawak-hawak nito na may manager tag sa kanyang dibdib. Oh yes, how can I help you, miss? Tanong ng manager. Agad namang inabot ni Athena ang wallet sa kanya. Pasensya na sa abala, pero nakita ko itong wallet sa sahig. Baka pag-aari ito ng isa sa mga empleyado dito. Gulat na gulat ang mukha ng manager bago siya ngumiti. Salamat sa pagbabalik nito, miss. Good luck sa pakikipagkita mo sa may-ari ng kumpanya. Sigurado akong papasa ka nito. Inaasahan ko na ako ay magiging katrabaho mo. Nakangiting sabi ng manager na ikinagulat naman ni Athena at ngumiti rin siya pabalik. Nagpasalamat si Athena sa manager bago siya naglakad palayo para bumalik sa orihinal na pupuntahan niya. Muli, naglakad si Athena sa mahabang hallway bago siya nakarating sa harapan ng pinto. Huminga ng malalim si Athena bago siya pumasok sa kwarto. Pagpasok niya, ay nakita niya kaagad na maraming nakatingin sa kanya. Sila ang iba pang mga aplikante at agad na bumilis ang tibok ng puso ni Athena. Ikaw na siguro ang huli, sabi ng isa sa kanila. Nagulat na lang si Athena nang biglang may tumawa. Sorry girl, ano ba yung suot mo? Nagplansya ka ba? Naku, next time, kung gusto mo magtrabaho sa ganitong kumpanya, magplansya ka man lang at maglaban ng damit. Pero sige lang, bumawi ka na lang sa susunod because I'm already sure kung sinong makakakuha ng pwesto dito. Mayabang na sabi ng isa sa mga aplikante. Nagtawanan na rin ng ilan sa mga aplikante at nakaramdam ng hinanakit at pang-iinsulto si Athena, ngunit pilit niyang hindi pinansin na lamang ito sa pamamagitan ng pagngiti sa kanila. Ilang sandali pagkatapos dumating ni Athena, pumasok sa kwarto ang sekretarya ng kumpanya. Okay, since everyone is here, we shall begin the meeting with the owner. Miss Rosabella, you may now enter. Nagulat ang lahat nang may pumasok na isang magandang babae sa loob ng silid. Siya ay may mahabang itim na buhok
at labas ang kanyang kagandahan. Everyone, this is Miss Rosabella Pendangan. Siya ang may-ari ng kumpanyang ito. Sabi ng sekretarya habang ipinakikilala ang magandang babae. Tumango si Miss Rosabella sa kanya bago humarap sa mga aplikante para ngitian ang mga ito. Binati siya ng mga aplikante at umbiti silang lahat sa kanya dahil lahat sila ay gustong mapili. Hello everyone, my name is Rosabella Pendangan and I am the owner of this company. Sigurado akong alam na niyong lahat, pero let me remind you, we already have enough ng mga empleyado sa kumpanyang ito. Kaya sa ngayon, only one of you will be chosen to work here. And I fully expect there will be no hard feelings after I gave my decision. Am I clear? Lahat ng aplikante ay tumango, pati na rin si Athena. Well then, let's begin everyone. Tuwang-tuwa si Rosabella nang umupo siya sa upuan sa harap ng lahat. At bago ko sabihin sa inyo kung sino ang napili ko, hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang isang kwento na nangyari sa kumpanyang ito. Well, 3 taon na ang nakalipas, nagkaroon kami ng aplikante. Siya ay napakabuti at magalang. Tinutulungan din niya ang lahat sa kumpanya. And she's one of the hard workers na meron kami dahil sa kanyang dedikasyon at kasipagan. Unfortunately, months after siyang nagtrabaho sa kumpanyang ito, isang madilim na lihim niya ang nabunyag. Can anyone guess what is it? Tanong ni Rosabella at nagtinginan ng lahat sa isa't isa. Ikaw, anong palagay mo? Tanong ng isa sa mga aplikante kay Athena. Sa kasamaang palad, hindi, pasensya na. Humingi ng tawad si Athena at tumango ang aplikante at muling humarap kay Miss Rosabella. If no one knows, then I'll tell you. Isang araw, nagkaroon kami ng problema tungkol sa nawawalang pera ng kumpanya. And then, nung nagkaroon kami ng investigation, ay may nalaman kami. Nawawala ang pera ng kumpanya dahil ginagamit ito ng isang tao mula dito sa kumpanya. How unbelievable, am I right? At matapos ang investigasyon, lumabas na ang nagnanakaw pala ng pera ng kumpanya ay ang aming sariling masipag at determinadong empleyado. The same one who has always helped the company. And mula noon, naging maingat kami sa mga bagong aplikante. Nais naming humingi ng paumanhin dahil paminsan, nagiging sobrang maingat na kami. Ngunit kami ay isa sa mga nangungunang kumpanya sa bansang ito at hindi kami handang ipagsapalaran ang anumang bagay kahit kailangan namin gawin ito. Sabi ni Miss Rosabella bago siya naglabas ng isang tablet. Nagulat ang lahat dahil sa kwento sa kanila ni Miss Rosabella at nagsimula silang mag-usap at magchismisan sa isa't isa. Wow, ang isang nangahas magnakaw sa isa sa mga nangungunang kumpanya sa bansang ito ay napakatapang talaga. Bulong ng isa. I bet, nag-apply lang siya bilang empleyado dito para magnakaw sa kumpanya. Baliw talaga siya. Hindi niya naiintindihan kung gaano kahalaga para sa ibang tao na makakuha ng trabaho dito sa kumpanyang ito. Nagbulungan ang iba. Hindi naman sinasadya ni Athena na makinig sa usapan nila, pero hindi niya naiwasan dahil nakatayo siya sa likuran nila at hindi man lang siya umiimik. Umubo si Miss Rosabella para makuha ang atensyon ng lahat dahil nagkakaroon na ng ingay sa kwarto dahil sa kanyang ikwinento. I'm going to ask you a question. Ngayong araw ba, may nagawa kayong mali? Kung sa tingin nyo ay may nagawa kayong mali ngayong araw, mangyaring lumabas na kayo sa pinto. Sabi ni Miss Rosabella. Nagulat na lang si Athena nang biglang may 2 tao na lumabas ng kwarto na walang sinasabi. Hindi niya alam kung bakit. Sinubukan ni Athena na alalahanin kung may nagawa ba siyang mali sa araw na iyon, ngunit wala siyang maisip kaya't nanatili siya sa loob. Napataas ang kilay ni Miss Rosabella
nang mapansin niyang dalawa lang ang lumabas ng kwarto. Talaga? Wala ba talagang ginawang mali ang iba sa inyo dyan? Tanong ni Miss Rosabella at bigla na lang siyang ngumiti. Pero hindi siya nakangiti dahil masaya siya. Nakangiti siya dahil may nakita siyang nakakatuwa. Okay then, sabi ni Miss Rosabella at saka tumayo. Isang eksperimento ang ginawa namin sa kumpanyang ito ngayong araw. Maaari bang hulaan ng sinuman kung ano ito? Sabi ni Miss Rosabella at nag-isip ang iba. Isang dismayadong buntong hininga ang pinakawalan ni Miss Rosabella nang mapansin niyang tila walang alam ang iba kung anong gusto niyang sabihin. Sige na nga, imbes na maglaro, sasabihin ko na lang. Sabi ni Miss Rosabella at halata naman kung gaano siya kainis. Today, all of you did the same thing. All of you picked up a wallet outside na nasa hallway, correct? Well, surprise, surprise. We would like to apologize, but yung wallet na yon ay sinadya na ilagay doon para sa aming pagsubok. Honestly, gusto naming makita kung sino talaga sa inyo ang tapat para ibalik ang wallet. But unfortunately, isa lang sa inyo ang talagang gumawa ng tama. Sabi ni Miss Rosabella habang nagsimulang maglakad papunta kay Athena. Nang makarating siya sa harap ni Athena, hinawakan niya ang mga kamay niya at ngumiti sa kanya. This girl right here, Athena ang pangalan niya. At siya lang ang gumawa ng tama. Ibinalik niya ang wallet na nakita niya. Habang ang iba sa inyo naman ay tinago ang wallet o itinakas ito. How did you know? May mga nakatagong CCTV camera sa paligid ng lugar kung saan niyo kinuha ang wallet. Athena did the right thing, while the rest of you, I am very disappointed. None of you except Athena deserves to work here. Sabi ni Miss Rosabella habang nakatingin ng masama sa ibang mga aplikante maliban kay Athena. Napayuko sa hiya ang ibang mga aplikante. Dahil ito ay isang eksperimentong pagsubok lang naman, hindi ko iuulat ang sinuman sa inyo sa pulisya. Kaya pakibalik niyo na lang sa sekretarya ko ang mga wallet na kinuha niyo sa parehong hallway. Habang ikaw, Athena, sumunod ka sa akin. Utos ni Miss Rosabella. Laking gulat ni Athena. Halos hindi niya maintindihan ang sinabi ni Miss Rosabella. Ngunit pagkatapos niyang maiproseso sa kanyang utak ang mga nangyari, agad niyang sinundan si Miss Rosabella palabas ng kwarto. Bago siya umalis, tumingin muna siya sa ibang mga aplikante. Nakayuko silang lahat sa kahihiyan. Naawa si Athena sa ibang aplikante, pero alam niyang mali ang ginawa nila. Sumunod si Athena kay Miss Rosabella at walang nagsalita sa kanila hanggang sa makarating sila sa opisina ng may-ari. Please enter, sabi ni Miss Rosabella na nakangiti habang hawak ang pinto para kay Athena na nahihiyang tumango bago pumasok. First of all, I would like to congratulate you for passing the company's test of honesty. Saludo kami sa mga katulad mo, sabi ni Miss Rosabella habang nakaupo sa upuan niya habang si Athena naman ay nakaupo sa harapan. Salamat po, ma'am. Pero ma'am, kailangan ba talaga ang pagsusulit na yun? Hindi maiwasang magtanong ni Athena. Naawa siya sa ibang mga aplikante na natalo ng kanilang mga paghihimok at kasakiman. Well, of course, mahalaga ang katapatan sa kumpanyang ito. Kinailangan namin gawin ang pagsusulit na yon upang matukoy kung sino ang masama at kung sino ang mabuti. Maraming mga aplikante ang dumating bago ka. Sinadya namin ilagay ang wallet na yon kung saan madaling makikita ng sinuman kung dadaan sila sa hall. Talagang nadismaya kami nang sinubukan ng karamihan sa kanila na palihim na nakawin ang wallet.
Ang ilan sa kanila ay tumingin-tingin pa sa paligid kung may kamera ba bago nila hinablot ang wallet. Sa kabutihang palad, natiyak namin ang kamera ay mahusay na nakatago. Pero ikaw, not only did you not attempt na maghanap ng mga kamera o mga dumadaan bago kunin ang wallet para sa iyong sarili. Naghanap ka din ng isang otorisadong tauhan sa kumpanyang ito para ibalik ang wallet sa nararapat na may-ari nito. At talagang ipinagmamalaki at natutuwa kami sa ginawa mo. Kaya congrats. Empleyado ka na ngayon sa kumpanyang ito. You passed the interview earlier and you also passed the test. Sabi ni Miss Rosabella, sabay lahad ng kamay para makipagkamay. Nagulat si Athena pero masaya siya. Hindi niya napigilan ang ngiti sa kanyang mukha. Thank you po, ma'am. Nauutal na sabi niya. No worries. Huwag kang makonsensya sa kanila. Tinrato kanila ng masama at ininsulto. They don't deserve your kindness. Nakita ko ang sinabi nila sa iyo sa pamamagitan ng CCTV camera at natutuwa ako na wala tayong mga manggagawang tulad nila sa kumpanyang ito. Kaya magiging masaya ang iyong mga oras dito. Pangako. Sabi ni Miss Rosabella. Salamat po talaga, ma'am. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Athena ang kanyang kasiyahan na bigla siyang niyakap ng kanyang bagong boss. Matapos mapagtanto ang kanyang ginawa, mabilis na kumala si Athena sa yakap at humingi ng tawad. Ay, pasensya po, ma'am. Nadala lang po ako ng tuwa. Huwag kang mag-alala, I don't mind. Sabi ni Miss Rosabella, sabay yakap pabalik kay Athena. Welcome to the company, Athena. Sabi ni Miss Rosabella. Hindi mapawi ang ngiti ni Athena. Sa pamamagitan ng paggawa ng tama, matatanggap natin ang nararapat sa atin. Masaya si Athena na sinunod niya ang turo ng kanyang ina at iyon ay laging gawin ng tama dahil ngayon, isa na siyang empleyado sa pinakamahusay na kumpanya ng bansa. At lahat ng ito ay dahil sa pinili niyang gawin ang tama.